Ngayon na tapos na ang FIBA World Cup, pwede na ba nating i-judge si Chot? Kaya sa video na to, sabay-sabay nating i-judge si Chot. Husgahan natin ang kanyang performance sa FIBA World Cup 2023. Recap muna tayo ano nga ba nangyari sa Gilas dito sa nakaraang FIBA World Cup 2023. Sa unang game ng Gilas versus Dominican Republic, na pinangungunahan ni NBA star Karl Anthony Towns at Steph Curry look-alike na si Lester Quinones, nakipagsabayan ng Gilas head-to-head sa harap ng FIBA record 38,115 fans. Grabe yung depensa ni Edu kay Kat. Dahil dito, di na nakabalik si Kai after 2 quick fouls. Maganda laro ni Junmar, 16 points, 6 out of 6 field goals. Maganda rin laro ni Kiefer pero di na binalik ng second half. Fouled out si JC, bangko si Perez, di nag-timeout si Chot, talo Gilas, 87-81. Maraming disappointed kasi sobrang winnable game nito para sa atin. Game 2 ng FIBA World Cup versus Angola, led by Atlanta Hawks big Bruno Fernando. Expected na ng lahat na babawi ang Gilas Pilipinas. Mas maganda ang ball movement kaya lumamang pa tayo ng 11 points sa early part of the game. After neto, nagsunod-sunod na ang full display ng Chot Reyes brand of basketball. High pick and roll at steady diet ng isolation plays para kay Jordan Clarkson. Wala masyadong ball movement at hirap mag-execute. Sobrang stagnant nga ng offense kaya ang dali nating bantayan. Lalo na kung yung defenders ng kalaban mostly 6'7 ang height. Di tayo nagkaroon ng offensive rhythm buong laro. 4 out of 22 lang ang Gilas sa 3 points. Dagdag mo pa na namigay tayo ng 20 offensive rebounds. Paano naman tayo mananalo yan? Siguro nga yung best part na ng game yung skyhook ni Kai Soto. Last quarter, down by 16, walang adjustment, pick and roll at ISO pa rin. Sinubukan ni JC maghabol pero uminit na sa tres sa Angola. Talo na naman ang Gilas, 80-70. Uminit na rin ang ulo ng mga fans. Game 3, Gilas versus stack lineup ng Italy. 3 players dito may NBA experience. Si Simon Fontecchio na teammate ni JC, former Detroit Piston Gigi Datome at ex-Pelican Nicolo Melli. Parang imposibleng task na to. Mananalo ba talaga tayo sa team na may 3 NBA players? Pinaulanan tayo ng 3-pointers ng Italy buong laro. Pero kagaya ng first 2 games, binigyan naman tayo ng hope ng Gilas na maghabol sila sa last few minutes of the game. Pero as usual, kinapos na naman, talo Gilas 90-83. Sabi ni Chot nung 2022, judge me in the World Cup. Di naman siguro siya binigo ng milyong-milyong fans ng Gilas. Siya na naman yung most hated man sa Pilipinas. Sabi nga, be careful what you wish for. Pero masisisi mo ba ang fans kung every year na lang ganito? Parang ganito na lang palagi ang cycle ng Gilas every 4 years. At mukhang dito na naman tayo papunta. Itong 2023 World Cup, halos walang improvement sa kung ano yung past Gilas experiences natin. Parang wala man lang nakukuhang learning experience. No preparation, bad coaching, dribble drive na walang ball movement, resulta talo. Repeat every 4 years. With all this talent sa Gilas lineup ngayon, mas deserve nila maglaro sa mas tactically mature na coach. Baka nakapanalo pa tayo kahit isa, di ba? So ano na kaya next move ng Gilas? May Asian Games sa September 23 to October 8 kung saan si Justin Brownlee na yung kukuha ng naturalized spot. Makakabawi kaya ang Gilas Pilipinas sa performance nila sa World Cup? O matatapos na naman to sa disappointing finish? Para sa akin, ano man maging resulta ng Asian Games, kailangan pa rin nating pinutin yung reset button para sa Gilas Pilipinas program. Kayo, ano sa tingin nyo dapat gawin ng Gilas Pilipinas? Comment nyo kung anong opinion nyo kung anong dapat gawin ng Gilas.